BP Sara Duterte sasampahan ng kasong grave threat laban dahil sa pagtatangka sa buhay ni Pangulong Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez. At eto, Leni Robredo at Marcos Jr. may matinding plano or pasabog laban kay Vice President Sara Duterte. Excuse me. Naragoy, mapriso ka. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ito nga pag-uusapan natin ngayon ay talagang alam na naman, lahat na ay gagawin nila para lang mababagsak etong si Vice President Sara Duterte. At isa na nga itong pagsasampa ng kasong grave threat laban sa ating future President Inday Sara Duterte. At etong si Leni nga at si Marcos ay nagkita na. Hindi ko lang alam kung anong ginawa nila. At may matindi daw silang plano at laban kay BP Sara. Opo! Akala mo naman talagang natatakot kami. So syempre, bago natin ito simula, wag niyo pong kalimutan na i-follow ang aking TikTok account na Jay Guevara at ang aking Facebook page na JG Banateros. Ayan, makikita nyo dyan sa screen. Napakalaki niyan. Punta na lang kayo sa Facebook sa TikTok. I-search nyo lang at lalabas ang aking pagmumukha. At syempre sa lahat ng social media platform ng Banateros Brothers and SMNI News. Yun. At bukas at mamaya po ay... mamaya ba? Wait. Mamaya ay mapapanood nyo po kami 6 p.m. to 8 p.m. sa Vox Populi sa SMNI at may matindi kaming mangyayaring guest at pasabog. Bakit ho? Gago ka ba? So dahil nga ngayon ay nagulantang talaga ang mga ulupong, ang mga hinayupak, ang mga ang mga crocodile farm, ang mga buhaya, ang mga kawatan, ang mga demonyo sa bansang Pilipinas ay ginulantang ni BP Sara Duterte at ngayon nga ay nagkukumag sila at eto may isasampang kaso kilaban kay Vice President Sara Duterte. Ito po daw yung grave threat. Di ko alam kung saan na naman nila nakuha to. Kung saan na naman nila naimbento tong mga ganitong kaso-kaso na yan. Hindi ko alam kung bakit kung bakit tawag dito naisipan na naman nila yan. Kasi lahat na ng ano na sila ngayon, puwash. Oo, solid force sila ngayon, talagang matatawag na talagang full force. Full force sila ngayon para kay Vice President Sara Duterte. Lahat na gagawin nila ngayon. Kasi nga po tayo na sabi nila, patay tayo dito. Kaya nga dapat to mga kababayan sa lahat po ng supporters ng mga Duterte medyo kumilos-kilos din tayo. Wag ho nating hayaan na walang nyain at gaguhin lamang si BP Sara Duterte ng mga ulupong na to. Dapat gumawa din tayo ng kilos na ipakita natin sa mga anti-Duterte na kung gaano kalakas ang mga Duterte. Kung gaano kadaming nagmamahal sa mga Duterte dahil sa kanilang hadikain at tapang at malasakit para sa bansang Pilipinas. So syempre, bago natin simulan, paki-like and share na muna yung ating video dyan para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. At ito na nga ang ating mahiwagang kahon na kulay pink. Iba naman, kulay pink naman. Alam ko nabubuisit kayo sa kulay pink, pero hayaan nyo na, maganda naman tingnan. At eto na nga ang unang lalabas dyan sa mahiwagang kahon na yan. Iyo di Ponggol, nandito na ho si Pastor Abanti, Manila 6 District. Sabi niya, kung ngayon ng eleksyon, palagay ko mananalo si BP Sara. Una-una, Abante, wala talaga eleksyon ngayon. Pangalawa, kahit anong eleksyon mo, ilagay si BP Sara, kahit sa kapanahunan mo pa, kahit panahon pa ng dinosaur, mananalos pa rin si BP Sara. No? Ikaw lang naman yung laging talunan.
Ha? Kahit sa eleksyon matatalo ka talaga. Comelec lang nagpapanalo sa'yo pinapaalala ko lang palagi sa'yo, baka nag-uulyanin ka na. Kahit sa eleksyon, mapa 2028, 2030, 2040 pa lang, 2040, Duterte pa rin ang mananalo. Itaga mo yan sa ulo mo. Ilagay mo yan sa bunganga mo. Total yung utak mo, nasa bunganga mo naman palagi. Sa palagay niya, ibig sabihin sa palagay mo sa 2028 talo si BP Sara, di wow. Ikaw lang nagsasabi niyan, kayo lang nagsasabi niyan ng mga garapata ni Marcos Jr. At ayun nga, may bali-balita na ibabalik daw ang Quadcom, baba. Additional talent fee with midnight snack. Grabe daw midnight snack dyan sa inyo. Pag madiin-diin daw yung banat 10 million? Totoo ba yon? Hindi nanggaling sa akin yan. Marami kaming in-interview sa books po sa Banatero, sa SMNI, na katulad niya nila Greco Bellica at iba pa na lumalabas nga na kada hearing nyo daw dyan. Di umano. Ano English ng di umano? Allegedly. Tama ba allegedly? May talent fee nga daw kayo na 10 million sa kada banat. Lalo't pag madiin-diin daw ang banat. Baka naman Benny, kahit 1 million lang yan, pang bayad utang lang. Benny, magbayad utang lang naman dyan, Baka naman, diba? Alam naman natin na kuripot ka. Sige kaya sige lang, magdaldal ka lang dyan, ha? Dito naman tayo. Sino naman to? Sino to? Lokal mula sa Cebu City. Nanawagan sa Kongreso na i-impeach na si Sara Duterte. Hoy, kaninong tatay to? Ba't hindi nyo binibigyan kasi ng gin? Pag nangingi yung mga magulang nyo ng pambiling gin, bigyan nyo. Tsaka bigyan nyo rin ng pambiling kalamansi. Mas masarap yung gin sa kalamansi. Hindi yung tingnan mo, tingnan yun, napabayaan nyo kung ano pinagsasabi. Diba? Kung ano pinagsasabi ni Tatang, kulang to sa tagay. Oo, putay na. Alam mo yung isang lasenggo na dumaan sa isang meeting tas biglang nakinig. Biglang nakisali ang putang ina. Bakit tatay? Ano po ang sapat na dahilan nyo para i-impeach si Sara? Confidential fund na naman? Sawang-sawa na ho kami dyan, umay na kami dyan. O baka miyembro ka din ng mga hudas or demonyo dito sa Pilipinas. Hoy, kaninong tatay to? Pakisaway naman tatay nyo. Sabihin nyo sa tatay nyo na uminom na lang. Kapag uminom, tulog, wag magmaoy. Putang ina mga haters. Baby Sara, yung mga haters mo, kung hindi may mga saltek, lalakas ang tama ng mga haters mo. Oo, may mga sari-sarilang imaginary friends, imaginary na kausap. Diba? Ang layo may mga vision na pang World War C. Alam mo yun, yung mga yung mga ugali nila, wala na grabe yung hindi mo ma-imagine na isang tao na may pag-uugaling ganun. Ay, nako, tatang, matulog-tulog ka ha. Inom ka na lang ng gin. Baka sakaling pagkagising mo, medyo maliwanagan yung utak mo. Ay, nako, dito naman tayo. Eto, sabi huwag mo nang gumawa ng imahinasyon. Tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. Putang ina nyo, kayo lang gumagawa nung gago. Tigilan yung imahinasyon. Kayo lang din gumagawa ng imahinasyon, lalo na yung boss mo. Sino nag-iimahinasyon dito? Tayo na sabi mo, di ba? Gabi-gabing nakakausap ni Marcos Jr. ang tatay niya. Anong imahinasyon yun? Di ba? Tapos sasabihin nyo, tigilan yung imahinasyon. Alam mo, Auntie Claire, sa lahat ng mga anti-Duterte dyan na makakapanood ditong video na to, bukod sa Pacquiao kayo lahat,
kahit magsanib si Bongbong Marcos at si Leni Lutang, si Bangag at si Lutang magtandem sa 2028, putay na hindi nyo pa rin kayang talunin. Putay na, mga talunan, magsasanib puwersa. Ew. Yuck. Alam nyo, sobra kong talagang na-realize yung sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy, sinabi ni Tatay Digong, na ang politika sobrang kadiri. Sobrang marumi. Sobrang dumi sa lahat ng mikrobyo. Ang politika nata ang pinakamarumi. Alam nyo kung bakit? Pero nyo, eto lang dating nagsusukahan yan. Dating nagbabatuhan ng dumi yan. Diba? Kulang na lang ipakain na lang sa isa't isa yung dumi na ibinabato nila sa bawat isa. Pero ngayon sila ang magkakampi. Small world. Hindi na to small world Dirty world na to Putangin yan. Grabe, hindi ko ma-imagine. Tangina, biruin mo lalong-lalo na sa mga dilawan, di ba? Yung mga dilawan, sino yung nila, pambato nila? Di ba mga Aquino? Sinasabi nila dati na si Marcos Sr. daw ang pumatay kay Noynoy Aquino. Tapos ngayon kakampi na nila. Ang galing. Ang galing talaga. Iba rin. Iba talaga ang utak na ang mga mindset ng mga dilawan, pinklawan at mga loyalistang tanga. Okay? Dito tayo. Eto malupit. Hay nako. Kahit manalo pa yan si Sara Duterte, hindi niya matitinag ang mga barber sa Surigao. Putang ina siya, ambisyosa. Sabi ni Kong Bernadette Barbers. Ito po disclaimer po kung sakali man totoo, etong post na to. Kung sakali man pong totoo ito, at kung hindi naman po ito totoo, hindi etong mga opinion ko sasabihin ay wala pong kwenta ito, no? Kung halimbawang hindi totoo etong post na to. Pero kung totoo man to, wala po akong pagsisisihan sa mga sasabihin ko sa iyo. Okay? Okay. Okay ra. Okay ra. Unang-una, walang pakialam si BP Sara sa mga barbers. Lalong-lalo sa katulad mo, Ma'am Bernadette Barbers. Pangalawa, diring-diri sa'yo si BP Sara dahil kayong mag-asawa ay manggagamit at mangbubudol din. Ngayon, eto ka. Magkakaroon lang ng interes sa'yo si Vice President Sara Duterte once na maging presidente si BP Sara at makita niya ang korupsyon diyan sa Surigao del Sur or saan man, diyan sa Surigao, diyan sa nasasakupan nyo ng mga barbers, paktay kayo. Yan lang ang masasabi ko dyan. Kung totoo, ulitin ko kung totoo man tong post na to kung hindi naman po ito totoo, so bakit, di wow. Diba? Pero kung totoo man to, wala kang karapatan para murahin si BP Sara. Kayo ng asawa mo ang talagang dapat murahin. Putay na dati, tuwang-tuwa ang asawa mo na si Barbers na di ko lang alam kung asawa niya o anak niya ba? Kapatid? Ano niya ba si Barbers? Wala akong masyadong alam kay Barbers. Hindi naman kasi talagang masyadong kilala naman kasi talaga yung mga barbers na yun. Diba? Sinabi ni Barbers, sana daw. Sana daw ma-extend pa ang termino ni Pangulong Duterte. Ang ganda daw ng war on drugs. Putang ina, nung wala na siyang mapakinabangan, nung hindi na nila napapakinabangan si Pangulong Duterte, anak ng puta bumalimbing. Isa pa siya sa tumuligsa sa war on drugs ni Pangulong Duterte. Ang galing. Ang galing mong kupal ka. Diba? Tapos ngayon, sabihin nyo, ganito, ambisyosa si BP Sara. Putang ina nyo, mas ambisyosa kayo. Diba? Tangina, lahat ng, real talk. Sa lahat ng mga politiko, putang na lahat kayo gusto nyo maging presidente, gago. Huwag nyo kami. Iba na lang. Ito pa, disclaimer ulit kung sakaling totoo to o hindi. Kung totoo man to, fuck you. Kung hindi, good luck. Ay, nako.
Ito, dito tayo, Anjo Iliana. Ang tanging solusyon sa problema sa ating bansa ay isang leader na disiplinaryan, matalino, matibay at galit din sa mga magnanakaw sa bayan. Like Vice President Sara Duterte. At totoo naman yun. Una-una, bakit nasabi to? Disiplinaryan. Siyempre, nasa katangian yan ni VP Sara Duterte. Matalino, siyempre. Diba? Matibay kasi ito nga na, biruin mo, tatlong grupo ng mga demonyo, ang mga kawatan, mga terorista, mga diablo ang nagtulong-tulong, nagsanib puwersa para pabagsakin siya. Kaya nga matatawag natin na wholesome. Matatawag natin na nasa katangian na ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng hinahanap natin bilang leader. Matibay, matapang, matalino, 'di ba? May puso, may malasakit, sa kanya na lahat eh. 'Di ba? Kay Marcos na adik. Sabi ng ating 'yan, adik, hindi alam ang gagawin sa bayan. Nagtatago sa sayan ni Claire Castro, sinungaling, kagaya ng sinabi ni Leni Robredo. So lahat naman ng kabaliktaran ni Vice President Sara Duterte, putang ina, sinalo lahat ni Marcos Jr. Diba? Sinalo lahat ni Marcos Jr. ang kabaliktaran ni VP Sara Duterte. Yan ang dyan. So Anjo Iliana, asahan mo, nababanatan ka na naman ng mga tanso vlogger. Okay, dito tayo. Ano to? Marcos Jr. hindi nakipag-handshake kay Gloria Arroyo sa isang event. Ano naman kung hindi naman kawalan na tsaka kung ako din naman ang nasa kondisyon ni former President Gloria Arroyo, puta na, baka mamaya saan mo pa hinawak yung kamay mong hayop ka. Baka mamaya, baka may pulburo niya, masinghot ko pa. 'Di ba? So, para sa akin, hindi big deal yon sa kay Gloria kung makamayan siya ng walang kwentang presidente. Tsaka ito mas naman, kung si Gloria ay isang korap at wala ding kwentang presidente, at alam ko rin naman yan, hindi ko pinagtatanggol si Gloria dahil okay siyang presidente, wala rin siyang kwenta. Parehas lang sila ni Marcos Jr. Pero ang masasabi ko, mas dihamak naman na walang mas talagang quadruple na walang kwenta si Marcos Jr. kaysa kay Gloria Arroyo. Saka ito, kung hindi man kinamayan ni Marcos Jr. si Gloria, baka dahil sa kay VP Sara din. Dahil alam din natin na si Gloria Arroyo medyo malapit din kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? So baka yun ang dahilan. Ewan natin, baka nagdidiri lang si former President Gloria Arroyo kay Marcos Jr. Malay natin, hindi natin alam. Baka ganun ang dahilan, ha? Hayaan na natin. Kahit din naman siguro ako kakamayan ako ni Marcos Jr. Totoo ayoko nga siya makita Hindi siya totoo. Di ba lahat pag sinabing presidente, puta na parang, uy, puta na presidente yan. Kailangan makapagkamay ako niyan, kailangan makapagpa-picture ako niyan. Kailangan na makausap ko yan, ba? Parang ganun Pero puta na pag ngayon, sabi, andiyan si Marcos Jr. sa labas, magpa-picture ka, tulog na lang ako. Wag na. Wala mang kwenta yan Ba't ko pa pag-aaksayaan ng panahon yan? Diba? So ako, ordinaryong Pilipino, ganun naisip ko, what if pa kaya itong mga kilalang personalidad? Diba? Kaya hindi big deal yun. Okay? Ay, putang ina. Mukhang puwet ang hayop. Ano na naman pinagsasabi nito? Ano sabi niya? President Leni Robredo, Senate President Chel Jokno, Senator Vico Soto, Speaker Risa Hontiveros. Anong nahawa ka na kay Marcos? Ano to?
So ano siya, imagination niya. Ang presidente daw si Lenny. Ang Senate President daw si Chel Jokno, yung malaking ngipin. Yung bayot din ba yun? Hindi ko alam eh. Tapos ang senator niya daw si Vico Soto. Tapos ang speaker si Risa. Ito na, kapag naging speaker of the house, speaker, so ibig sabihin ibababa mo sa pagiging speaker. So ibig sabihin, si Risa Ontiveros ay pang Congress lang. Gago to. Minaliit si Risa. Bagay, tiba-tiba si Risa pag naging house speaker. Baka mas matindi pa kumabigyan kaysa kay Romualdez. Diba? Baka mas matakaw kumuha ng pera yan kaysa kay Martin Romualdez. Puta na, galante daw yan sa mga fake witness, diba? Si alias Rene. Diba? Binayaran daw siya ni Senator Risa Ontiveros para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Kung ganyan ang magiging speaker na mas matindi pa sa pagiging kawatan, good luck. Baka 1 year lang, wala na tayo. Baka nabenta na tong Pinas. Ayop na yan. Okay, sagwa ng mukha mo, lumayas ka na dyan. At eto nga, kasi nga, uso ngayon ang usapang political dynasty. So nagulat ako na ang Ortega politician or political clan ay putang ina, ang dami pala. Akala ko si sister ko lang, si sister. Ayan, si sister ko yan. Sister Ortega. Siya si Paulo Ortega sa umaga. Siya naman ay si Paula Ortega sa gabi. So dyan pala, hindi ko lang tukoy kung saan silang lugar. Sila din pala mga magkakamag-anak ang naglalabanan dyan. Lahat po ito, puro mga Ortega po. Ngayon, etong iba na sinisilip nila yung political dynasty daw ng mga Duterte sa Davao, sila Pulong, si Omar, yung iba pa ng mga Duterte, si Pangulong Duterte, si BP Sara, si Mayor Basti Duterte. So sinisilip nila. Pero putangin na to, eto lantaran, ba't hindi nyo masilip? Diba? Ayaw nyo sa political dynasty, pero yung mga kasamaan nyo, mas matindi pa sa political dynasty. Puro magkakamag-anak yan. Check nyo. I-search nyo kung totoo man o hindi. At eto pa nga, diba? Speaking of Sister Ortega, sabi niya, House Eyes examining Sara Duterte Bank record impeachment. Prove. Say Ortega. Yun. Obsessed ka girl kay BP Sara, ha? Hindi ko alam kung siguro kapag nakita mo si BP Sara baka masabunutan mo. Sobrang ka-obsessan mo kay BP Sara Duterte. Pati bangko ni BP Sara gusto mong examining. Matindi ka, ha? Gusto mo yung mga examining girl, ha? Tindi mo girl, ha? Tangina. Sa bagay, sabi nga ni Greco Beliga, di ba? May talent nga daw kayo sa kada hearing. Uy! Puta na, dami naman pang-booking ni bakla. Ang dami na naman pang-booking ni bakla. Babaha na naman ng titi sa inyong kwarto. Ay, sorry. Sorry sa mga nanonood dyan. Masanay na kayo sa akin. Hindi ko naman 100% kung bayot ba talaga to si Ortega. Pero kasi minsan sa mga hearing may pitik kasi. Alam mo yun, may ganun eh. Minsan parang alam mo yung mga ganyanan niya, diba? Pansinin niyo yung hearing niyan, yung paglalakad. Sa pagsasalita, madaling dayain ang pagsasalita. Hindi mo mahalata ang bayot ka. Saka hindi lang naman problema ng Pilipinas ang pagiging bayot mo. Ang problema, kung bayot ka na nga, tapos ganito pa ugali mo, wag na lang. Stop. Ha? Ito yung matatawag, ito yung mga tinatawag ni Sir Jack na mga baklang kanal. Baklang kanal dahil sa pag-uugali nila at sa kanilang karakas. Ganun na rin yung ugali karakas. Isa lang ba yun? I-comment nyo lang dyan. Goodbye sister, mamaya ka na ha. At eto na nga, ang sinasabi ko.
Kiko D, paalala, bawal ang panawagang Marcos resign sa kanilang trillion peso March rally. Ang galing. Ang galing, no? Alam niyo kung bakit ang galing? Biruin mo, pinatay lolo mo. Sabi niyo, kayo nagsabi niya mismo, di ba? Naubo tuloy ako. Pinatay ang lolo mo ng tatay niyan. Tapos ngayon pinagtatanggol mo. Putang ina, isa kang tiwail or isa kang hudas, hoodlum, black sheep sa pamilyang Aquino. Nakakadiri kayo, putang ina. So ibig sabihin, parang gusto nyo ipahiwatig sa amin ng mga ordinaryong Pilipino na okay lang ang pagkamatay ng lolo mo. Okay lang yon. Ganun-ganun na lang ang nangyari. Ganun-ganun na lang na ay hindi naman si Marcos ang pumatay nun, ganun-ganun na lang. Kayo mismo nagsabi nun. Ilang dekada nyong ipinamuka sa amin na si Marcos Sr. ang pumatay kay Noynoy Aquino. Diba? Tapos ngayon kampi-kampi na. Wala namang problema sa kampihan kung nasa tama. Kaso putang ina, lantaran na yung nakawan na nangyayari sa gobyerno na sinasabi nyong ayaw nyo, natutol kayo sa mga ganyang gawain, pero sinusuportahan nyo pa. Ang galing. Galing nyo. Kawawa naman, no? Siguro kung nabubuhay si Noynoy Aquino, o kaya yung kaluluwa ni Noynoy Aquino, sabihin ng putang ina mo, apo, wala kang kwenta. Masasampal ka nun. Tangina, no? Tangina, no? Ano daw? Bawal lang Marcos resign. Ayos, diba? Ang galing. Ang galing. Kaya nga siguro naiisip ko rin na baka, kasi marami nagsasabi na ang strategy ni Marcos Jr. ngayon at strategy ni Cory Aquino noon ay halos may pagkaparehas. Kasi nung panahon ni Cory Aquino, pinalabas din sila Joma Sison. Pinalaya yung mga makakaliwa. Katulad nila Joma Sison nga. Panahon naman ni Marcos, ganun na ganun din. O tignan nyo, si Franz Castro, convicted na yun. Ilang beses nang binabaan ng korte yun. Pero asan si Franz Castro? Lumilipad sa bulubundukin. Joke lang yun. Asan si Franz Castro? Malaya si Franz Castro. Yung ibang mga at yung eto pa masaklap. Binigyan pa ng posisyon ang mga makakaliwa. 'Di ba? Kaya ganyan kasaklap. So parehas na parehas yung strategy ni Cory Aquino at ni Marcos Jr. ngayon. Walang pinagkaiba. Ibig sabihin, masasabi nga natin na okay lang na pinatay ng tatay ni Marcos Jr. ang lolo mo. Ang galing. Grabe, no? At eto na nga. Sabi ni Romeo B. Puquiz, kung pisikal na anyo ang pagbabasihan kana BBM at Martin at Sara, madaling matukoy kung sino ang lubhang apektado sa lahat ng kaguluhan ito. Ito gumagana na ba ang karma? Di kasi ito sa totoo lang, ako bibihira akong magsalita ng ganito dahil ayoko rin naman talagang idamay. At dahil dito nga sa vlog ko, talagang pag kurap ka, balahura talaga ako sa balahura. Kaya ayoko idamay. Pero about dito, kung eto na ba yung karma o gumagana na ba yung karma, sa tingin ko, oo. Sa tingin ko, ipinagkakaloob na to ni Ama na talagang karmahin na etong mga demonyo. Salot, hudas, hoodlum, mga terorista sa bansa natin. Talagang siguro binibigyan niya na ng matinding mga pagsubok, lalo na sa kalusugan. Dahil una-una yung ginawa nilang pagnanakaw sa bayan, buhay din ang kinuha nila dun . Yung mga nangyaring baha sa Cebu,
Yung mga nangyaring baha sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, sa Bicol. 'Di ba may mga buhay na kinuha doon? 'Di ba maraming nagbuwis ng buhay doon dahil sa korupsyon ng magpinsan nito? Maraming namatay sa Cebu. Maraming namatay sa pagsagasa ng baha sa iba't ibang lugar. So lahat yun, lahat ng buhay na yun, talagang matatawag na hindi nila deserve na mamatay sa ganun pamamaraan. At hindi sila dapat mamamatay kung hindi dahil sa pagiging kurakot, demonyo na magpinsang Marcos Jr. at Martin Romualdez. Yun. Kaya ako siguro, papabor ako dito sa sinasabi ni Sir Romeo na karma na ba to? Oo, karma na yan. Yung isa nga dyan nakaligtas eh. Isang bulati na lang pipirma doon, tigpas na eh. Nabuhay pa ulit. Sayang talaga. No? Siguro kilala nyo naman kung sino tinutukoy ko, di ba? Sayang, no? Kung tayo na isang bulati na lang pipirma sa'yo, nabuhay ka pang hayop ka. Ay, lako. Kaya iwasan nyo maging makasalanan, ha? Sa mga makakapanood nito. Kung maaari mang gumawa kayo ng kabutihan araw-araw sa kapwa nyo, kung kaya nyo. Diba? Kasi pag binalikan kayo ng karma, putay na sabi ko sa inyo, hindi nyo kayang salagin yan. Tingnan nyo yung nangyayari sa kanila ngayon. So, mag-donate na lang tayo ng kape at pandesal. Uy! Ano ito? Uy! Ano ito? Uy! Former din ng FPU, Law School. Ano to? Kumpiyansang mananalo si Rapi Tulfo sa tulong ng 30 million subscriber nito. Sa 30 million YouTube subscribers, sana all 30 million subscriber. Well guys, speaking of subscriber, ako po ay 500k subscriber na. Aban ako. Baka pwede naman natin gawing 1 million na yan para maganda-ganda naman. Oh, no? So, salamat mga Banateros, mga kabiyaya sa binibigay niyong suporta sa amin ng Banateros Brothers. Yan. Maraming salamat sa tiwala. Sa 30 milyong YouTube subscribers na maaaring maging boto, tiyak na mananalo siya sa eleksyon. Sabi ni... Puta na... Anong pinagkano nun? So, ibig sabihin, pag may 30 million boto si Tulfo, may 30 million subscriber, boboto sa kanya lahat yun. Kung ganun man, yung 30 million na yon na subscriber ni Rapi Tulfo, bakit yung views niya hindi umaabot ng 30 million? Tingnan ko nga. Titingnan ko yung mga Titignan ko yung mga views ni Rapi Tulfo. Rapi Tulfo in action. Ito nga, 30 million subscriber. Tignan ko yung mga video, ha. Ito. 2 days ago, 166k. 2 days ago, 169k. 1 day ago, 570k. 1 day ago, 300k. 1 day ago, 325k. 23 hours ago, 23k. 1 hour ago, 23k. Tapos ito, may 40 minutes ago siya na 13k. So, wala na rin siyang million views. No? Wala akong masyadong nakikitang, hanapin natin, 10 days ago, 11 days ago, 11 days ago, hanap tayo ng 1 million views, kahit 1 million views na lamang. Maniniwala ako dito. Wala. Ito, 2 weeks ago, 771k, pero walang 1 million. Maniniwala po ako dito, mga Banateros, na kayang manalo ni Rapi Tulfo sa eleksyon dahil sa 30 million subscriber niya kung nagbe-views siya or yung mga palaging nanonood sa kanya ay umaabot ng million views. Pero kung sa 100k lang, 300k, putang ina. So, ibig sabihin, na clickbait mo lang sila.
Yun. Bakit? Akala nyo po, eto halimbawa, tumakbo ako ng Congress. May 500k subscriber ako. Boboto ba lahat sa akin yan? Gago ka ba? Tigil-tigilan nyo ako sa kabubuhan. Tigil-tigilan nyo nga yung kabubuhan ganyan. Ewan ko sa inyo. Ang tutulonggis nyo. Di, pang tulonggis yung ganyan yung mga ganyan salitaan. Totoo, pang tulonggis talaga. Eto pa. Makabayan Black, umapilang buhayin muli ang Quadcom. Uy! Versus Sara sa lalong madaling panahon. Yun pa. Quadcom. Gusto nyo ulit magka-Quadcom? Bagay. Sabi nila, puta na, tiba-tiba na naman tayo dito. Di sa totoo itong impeachment ni VP Sara Duterte. Pera napakalaking pera po ng dumadaloy dito. Sa tingin nyo gagawin nila, yung mga bati-batikos nila? Hindi naman mga tanga yung mga yan. Hindi sa totoo lang bukod sa tanga sila, wait lang. Paano ko ba may deliver to? Alam nila na kapag bumanat sila sa mga Duterte, sira agad ang pangalan nila. Pero ginagawa nila to dahil sa prinsipyo, dahil sa paniniwala, hindi. Ayaw din nila kay Marcos, di ba? Ginagawa nila to is dahil sa pera. Kung matatandaan nyo yung sinabi ko sa isang vlog ko na nung panahon allegedly, panahon daw ng impeachment ni Corona, umikot ang tig 50 million sa mga senador para lang iboto si Justice Renato Corona. Hindi naman lahat ng mga senador, may 6 or 5 senador na hindi tumanggap nun. Pero talagang nangyari yun. Lalo pa kaya ngayon na napakalaking pera ang nawawala sa kaban ng bayan at dagdag pa ang utang ng Pilipinas. Sino ang may hawak niyan? Siyempre, ang mga anti-Duterte ang may hawak ng napakalalaking pera na yan. Trilyon-trilyon ang nakuha nila sa pera natin. Kaya itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay manapakalaking pera po ang nananalaytay dyan. Hindi lang milyon, hindi lang bilyon or baka trilyon peso pa nga. Kaya ginagawa nila yan. At isa pa na kaya nila itong ginagawa kasi talagang mawa-wipe out sila. Okay? Hindi naman talaga mawa-wipe up talaga yung mga yan. Ubus yan. Oo, sa totosin, inubos na nga nila Pastor at ni Pangulong Duterte ang mga makakaliwa na yan. Yan si Pastor. Talagang talagang nirequest yan ng mga makakaliwa na ikulong yan. Na gipitin yan. Kasi nga, tangina, isa sa mga umubos sa mga makakaliwa, sa mga demonyo yan dito sa Pilipinas. Ang mali niya nga lang, yung isang demonyo, siniportahan niya. Dahil nga kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi niya naman susuportahan si Marcos Jr. kung iba-iba yung naging katandem ni Marcos Kung halimbawang mga Aquino, ang naging katandem ni Marcos Jr. malabong suportahan ni Marcos ni Pastor yan at ng SMNI. Sadyang katandem lang ni VP Sara Duterte itong si Marcos kaya sinuportahan ni Pastor Apollo Kibuloy at ng SMNI at ng buong KOJC. Diba? Kaya ito sila galaw ng galaw. Una bukod sa may pera dyan, napakalaking pera niyang impeachment na yan. Yun nga, yung kapangyarihan na pangmatagalan nilang Kasi nabuhay muli sila, di ba? Dahil na dati ang mga makakaliwa, alam natin nasa bundok lang. Di ba? Pero ngayon po tayo na upgraded na. Vlogger na rin sila. May audition pa. Saan ka nakita noon, di ba? Nanghihikayat pa sila. Lantaran, ha? Kasi dati hindi nila magawa yan. Yung lantaran na, magbibideo, sali na kayo sa amin. Masaya dito. Nagmamahalan dito. Pag natikman ka na ni Commander,
Asan ang pagmamahal dito? Di ba? Utangin lang yan. Kaya nga sabi ko sa iyo, mga kaliwan, kaya takot na takot yan. Wipe out yan. Ubus lahat yung mga hinayupak na yan pag nakabalik ang mga Duterte. Itaga nyo yan sa bato. At speaking of wipe out, yan, isa pa to, si Senator Robin Padilla sa mga nakasama sa ganyan, yung mga ng mga makakaliwa. O eto, Robin handang mag-VP or mag-Vice President kay Pres candidate Sara Duterte. Ayos to. Ibinahagi ni Senator Robin Padilla na bukas siya sa posibilidad na tumakbo bilang Vice President sa 2028 election, partikular kung hihiningin ito sa kanya ni Pangulong Duterte. Kapag utos ni Digong, walang pwedeng mag-utos sa akin kahit sino. Si Digong lang. Alam mo, Senator Robin Padilla, para sa amin na mga Duterte supporters, bagay, pwede ka talaga na maging vice presidente ni Pangulong Inday Sara Duterte. Pwede. Kaso minsan, tigil-tigilan mo yung kakapush mo kay Amy Marcos, ha? Please lamang. Senator Robin Padilla, please lang. Tigil-tigilan mo yung kakapush kay Amy Marcos na si Amy Marcos na lang maging vice presidente. Hindi ka pa ba nadadala? Are you happy now? Happy ka ba sa nangyayari ngayon? Kasi kung ano may nakikita mo nangyayari ngayon, isa lang ang masasabi namin yan. Isa lang ang masasabi ng bawat Pilipino yan dahil sa mga Marcos yan. Kaya tigil-tigilan mo na yung Senator Robin, yung mga, si Amy, yung power of the girl. Si Amy dapat, maganda, tandem ni Sara, gano'n. Tigil-tigilan mo yung ganyan mo. Kung biro man yan, napakapangit na biro. Kung gusto mo, ikaw na lang maging vice presidente ni BP Sara, susuportahan ka pa namin. Pero kung ipupush mo sa mukha namin, ipupush mo sa amin, ipapamukha mo sa amin, na si Amy Marcos ang itatandem kay Sara, wag na lang. Tigil-tigilan mo. Baka sabihin ni Pangulong Duterte na, Robin, tanga ka ba? Sorry sir. Alam nyo, kaibigan ng Banateros Brothers si Senator Robin Padilla, pero sabi nga namin, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi, alayo kasi nun. Kung tayo hindi pa ba tayo nadadala sa kagagawan? Tingnan nyo nangyayari ngayon sa Pilipinas. Lahat to kagagawan ng mga Marcos. 'Di ba? Tapos mag-aahalal ka ulit ng isang Marcos sa isa sa mga mataas na posisyon. Wag na, oy. Tigilan mo. Ikaw na lang tumakbo, suportahan ka pa namin. Pero wag mo i-push si Amy Marcos. Ang dami-daming pwedeng maging vice president yan. Diyan sila Marcoleta, si Bato. Ang dami pwede dyan eh. Si Cayetano, 'di ba? Ang dami pwedeng mag-ikaw. Ang dami pwedeng maging vice presidente. Nakatandem ni Pangulong Inday Sara Duterte. Wag mo na kailangan, hindi mo na kailangan i-push pa si Amy Marcos. Putangin lang yung hype na yun, gago yun. Okay, ha? Eto na. Ito malupit. Inanunsyo na DILG Secretary John Vic Remulla na isusunod nila ang pagre-raid ng mga na sigarilyo sa mga lokal na palengke sa buong bansa. Ang mga huhulihin daw ay kakasuhan alinsunod sa Agricultural Sabotage Act. Hindi mangyayari ito kung wala silang protektor. Sigurado ako na mayroon tao sa gobyerno na nasa taas. Lahat nito, dagdag pa ni Remulla. Putangina, sa totoosin lang, hindi lang sa sigarilyo. Kung usapang smuggling lang, hindi lang sa sigarilyo. Meron dyan vape. Meron dyan vape at iba pa. Ngayon, mas di hamak naman ata na masolusyonan nyo yung about sa droga kaysa sa sigarilyo.
O kaya mas maaaring pagsabayin nyo. O sasabihin mo, hindi, wala na kasing droga sa Pilipinas. Ulul. Ulul. Walang ganun. Tigilan mo kami, ha? Yung mga nagnanakaw nga ngayon, hindi nyo mapakulong eh. Sino pinapakulong nyo? Si Revilla. Si former Senator Revilla. Oh. Putay na, ano yung bintang nyo sa kanya pag nanakaw ng budget sa Bulacan? Bakit? Tiga Bulacan ba si Robin? Bakit tiga Bulacan ba si Bong Revilla? Hindi naman tiga Bulacan yun ha. Tiga Cavite yun ha. Gago ka ba? At ito yun, no? Ito ha, oh. Ito yun. Former Senator Bong Revilla has filed as petition for bail in his malversation case over the alleged 92.8 million ghost flood control project in Pandi, Bulacan. Oh. Putang ina. Ngayon ko lang na saksihan sa tanang buhay ko na pwedeng ibintang sa iyo ang project na hindi ka naman tiga doon. Ang masaklap pa nito, sino yung nagsumbong? Si Bernardo. Sino si Bernardo? Isa sa mga garapata ni Marcos Jr. at ni Martin Romualdez. 'Di ba? Ang galing. Oh. So paano nyo kami mapapaniwala dyan? Ano nyo masasabi sa aming deserve ni former Senator Bong Revilla na makasuhan? Una-una hindi... Ito ba, sa totoo lang, sorry. Mas okay pa siguro kay Villanueva. Medyo hindi ko sinasabing ganun pero kung iisipin nyo, Villanueva, tiga Bulacan, or may talagang masasabi mong, nakakasama siya ni Alcantara eh. Pero si Senator Bong Revilla, tiga Cavite, tapos ang issue nasa Bulacan. Ang layo nun. Diba? O halimbawa, nagkabaha sa Maynila. Sino sinisisi ni Auntie Claire? Di ba mga Duterte? Sino na presidente ngayon? Di ba si Marcos? Pero Duterte pa rin ang sinisisi niya. Kaya ito medyo dito ako nabubuisit talaga eh. Pero alam naman na namin na sabi ko nga doon nga sa panaginip ko ay talagang etong mga Rimulya ay bulong ng bulong kay Marcos Jr. dahil nga gusto makuha ng mga Rimulya yung mga nasasakupang distrito ng mga Revilla sa Cavite. At dahil inuubo ako, dito muna tayo sa kay Attorney Sal Panelo ha. Oo. Pag-usapan muna natin tong kay Attorney Sal Panelo yung kanyang pahayag. Oo, ba tayo ma-play? Mukhang naglag ata. Mukhang naglag yung ni Attorney Sal Panelo. Oh, ayaw ma-play ng video. Oo, siguro dito muna tayo sa ilalim. Ito. Oh, yan na. Oh, Malacanang debunk. Sige, panoorin muna natin to. Uubo lang ako ng malupit. Para sa reaksyon sa patuloy na depensa ng Duterte camp kaugnay ng continuous claim that the ex-president was kidnapped. Tayo nga po'y lubhang nagtataka dahil patuloy nila itong ginagawang naratibo. At ang purpose lamang nito ay sirain at ibagsak ang imahe ng ating Pangulo. Dahil mismo si dating Pangulong Duterte ang nagsabi na siya ay willing magpa-aresto kapag nandyan ang warrant of arrest. So ibig sabihin kapag si Marcos Jr. nagsabing willing siyang arestuhin ng ICC, so okay lang yun kahit labag sa konstitusyon. Ganon. So ibig sabihin, inamin nyo talaga na ibinigay nyo nga si Pangulong Duterte sa ICC kahit walang jurisdiction ng ICC sa bansang Pilipinas. Tanga. Boplak ka talaga. At ito nga
nga po ay aking nakita sa isang news kung saan Philippines Duterte says he will accept arrest if ICC issues warrant. May mga placards ito na to, ay may no? date na March 10, 2025 at itong salaysay na ito ay nakuha pa nung siya ay nasa Hong Kong. So alam niya na magkakaroon ng pagsisilbi ng warrant of arrest. At ito pa ang sinabi niya, and I quote, assuming it's referring to warrant. Oo nga, nandun na nga tayo sa point na alam niya. Ayan tanong, bakit nyo ibinigay? Bakit nyo pinapasok ang ICC sa Pilipinas? Wala nga jurisdiction yan dyan. Labang yan sa konstitusyon. So tanga ka, ba't mo inamin? Hindi ibig sabihin, totoo nga talaga lahat na mga paratang kay Marcos Jr. na ultimong si Pangulong Marcos Jr. ang lumalabag sa konstitusyon. Boplak. Hindi nag-iisip ang putang ina. Bobo! Basta lang salita tong hinayupak na to eh. Meron na ba to? Ayoko kasi talaga nang mag-reaction kay Auntie Claire kaso naglag tong isa na to eh. Oo, naglag na. Paano ba? I-refresh natin. I-refresh ba? Ayaw eh. Oo, naglalag no. Naglalag si Atty. Sal Panelo. Ayaw niya na. So, tapusin na natin to. Oo. Dito tayo. Saan yun? Saan yan? O, yan na. O, dito tayo. O, eto ha. O, ha. Sabi dito, nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nauna nang sinabi ng kampo ng BC na sasagutin nila ang mga reklamo sa tamang panahon alinsunod sa konstitusyon. So yun naman pala eh. Anong problema nyo dyan? Tsaka in fairness, ang bilis ng impeachment ngayon Oo, kasi nung una, nagka-leche-leche, no? So ngayon, mukhang perfect na nila. Tsaka yung impeachment kay Marcos Jr., Bogie D, bakit parang di mo pinakailaman yung kay yung pinasang impeachment nila Atty. Topacio? Bakit kay BP Sara parang ang bilis-bilis nyo Ang galing ito pa. Ito nakakalungkot to. Representative Pulong Duterte, pinaghahandaan na raw ang funeral service kung sakaling bawian ng buhay si former President Duterte sa daig. Medyo sa tutusin hindi ko pa rin kayang imaginein na ganito ang mangyayari kay Pangulong Duterte. Pero sana ay ipanalangin pa natin kay Ama na makaya pa ni Pangulong Duterte na abutan ang pagiging presidente ng kanyang anak sa 2028 election at makasama natin siya kahit sa huling kanyang hininga ay makapagpasalamat tayo kay Tatay Digong sa mga nagawa niyang kabutihan, tapang at malasakit sa bansang Pilipinas. Grabe, no? Hindi ko lubos akalain. Pero yun, lahat naman tayo mga banateros, mga kabiyahe. Darating din tayo sa puntong to. Dahil itong buhay natin, hiram lang natin to . No, ipinahiram lang sa atin to. Kaya dapat talaga gumawa ka ng kabutihan hanggat nabubuhay ka pa sa bansa mo. Para may maganda kang istorya sa buhay mo. At ayun, mas patimtimin pa natin ang panalangin para kay former President Rodrigo Roa Duterte. So dito tayo. Ito na yung sinasabi ko kanina. Under review. Pinag-aaralan na ng prosecutors ang resolusyon para sa reklamong exciting to sedition at grave threats laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay attorney Department of Justice DOJ spokesperson Polo Martinez. Matatanda ang inainan ng National Bureau of Investigation or NBI ang mga reklamo noong nakaraang taon kasunod ng mga banta ng BC kina Pres Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez.
So kumikilos na sila ngayon talaga. Lahat na ng pwede nilang gawin ay isusulong na nila laban kay Vice President Sara Duterte. Una-una, kapag ito ay hinayaan ng alam ko na hindi to papayagan ng Supreme Court. Kasi una-una, isipin nyo maigi. Yung sinabi ni BP Sara, wala namang pagbabanta doon. Kasi sinabi niya, kung sakaling patayin ako, ay may papatay din sa kanila. So, ano yun double meaning yun Pwedeng maaaring mga Duterte supporters ang gumante kapag pinatay si BP Sara Duterte, pwedeng ganun. Diba? So, wala naman siya sinabi na, papatayin ko kayo, ganito, ganyan, ganito. Wala namang rektang ganun Kasi sabi niya kung sakali. Diba? May kung at kung sakali. Kung sakali na ako'y patayin or ipapatay ako, may papatay din sa inyo. Sige, i-review nyo lang ng i-review. Alam naman namin na natataranta kayo. So, eto na nga. Ang pinakahuli nating pag-uusapan ay etong pasabog ni Leni Robredo at Marcos Jr. Pagbisita ni PBBM sa Naga, super big deal Robredo pala. Para kay Mayor Leni Robredo, malaking bagay ang pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos sa flood control operation sa Naga. Aniya mas mabuti ang desisyon na bumisita ng personal upang masuri ang mga kailangan ng lungsod. Tingnan yung kagaguhan to. Pero alam na, sa totoo lang, wala naman tayong pakialam talaga dyan. Bakit? Anong silbi ni Vince Dizon? Anong silbi ng hanay ng DPWH? At anong silbi ni Mayor Leni Robredo na kailangan pang mas pumunta pa doon si Pangulong Marcos Jr. para inspeksyonin yung mga flood control doon? 'Di ba? Kagaguhan, 'di ba? Alam naman na natin na may pinag-usapan to. Alam na natin yan. Alam nyo dyan magaling ang Marcos. Yung mang brainwash, mang uto. Sa totoo nadali nila tayo dyan at si BP Sara Duterte. Na ngayon, gagawin naman nila kay Leni. At alam naman natin itong si Leni ay may pagkalutang kaya mauuto ni Bangay. At kung ano man yung mga sinasabi nila na mga sabi-sabi ngayon na tawag dito na maitim na plano ni Leni at Marcos kay BP Sara, good luck. Ha? Hindi yan magtatanggumpay. Alam namin na napakalakas ng kapit ng mga Duterte sa itaas at alam nyo yan. Kayo, malaki ang kapit nyo, malakas ang kapit nyo sa taong nasa lupa. Yung elemento na nasa lupa, yun ay yung mga demonyo. Ay, nako, no? Oh. So yun, mga banateros, mga kabiyayan, ano pong may kukomento nyo sa mga napag-usapan natin, comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. So ako po ulit, si Jay Guevara TV, isa sa mga Banateros Brothers. Ako po ay 101% nasusuporta sa aking Pangulo na si Inday Sara Duterte. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo.